Personal na nasaktan si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa ulat ng US State Department na nagsabing kabilang ang BOC sa mga pinakakorap na ahensya ng gobyerno sa bansa. Gate naman ni Nepomuceno hindi niya maaaring basta-basta sibakin ang lahat ng tauhan sa ahensya. Kasunod ng ulat dahil maapektuhan umano ang koleksyon ng buwis at kita ng pamahalaan. Si Jason Rubrico magbabalita. Siyempre masakit naman sa atin yun. Kaya lang, kailangan tingnan natin yun. Baka may katotohanan, di ba? So ako naman, trabaho ko namang ayusin yun. Aminado si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na personal siyang nasaktan sa ulat ng US State Department na tinukoy ang kanilang ahensya bilang isa sa mga pinakakurap na ahensya sa bansa. Gate niya, humiling na siya ng pagpupulong sa US Embassy sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs upang ipaliwanag ang panig ng ahensya kaugnay sa 2025 report ng US State Department na nagsasabing isa ang bribery at corruption sa mga hadlang sa pamumuhunan sa Pilipinas. So ang tingin ko, yung mga nagre-reklamo, kahit masakit natin pakinggan yun, again, kahit sa akin, personal, di ko pa naman panahon yan, yan ay reklamo ng mga nagne-negosyo sa atin. Tingnan natin. Kung may basis, aayusin natin. Kung wala namang basis, papaliwanag ko naman. Sa kabila ng ulat, tiniyak ni Nepomuceno na tuloy-tuloy ang mga reforma sa loob ng BOC, kabilang na ang full digitalization ng kanilang mga proseso. Ang attitude ko naman, moving forward na eh. Kailangan i-reform, again, process improvement. Kaysa kahit magsisiyahan kami oras-oras, wala namang mangyayari dyan. Importante, ayusin na yung digitalization talaga. That's the only way. Bukod sa full automation, binigyang diin din ng Customs Chief na pinapalakas nila ang accountability system upang mapanagot ang mga tiwaling opisyal at kawani. Ayon sa kanya, mahigit 10 individual na ang inirekomenda nila para sampahan ng kaso. Gate pa ni Nepomuceno, hindi niya maaring agad-agad sibakin ang lahat ng tauhan sa ahensya dahil maaari itong makaapekto sa revenue collection. Yung revamp sa BOC kasi, again, we have to balance yung collection. Hindi ko po pwedeng resign all. Baka mamaya bumagsak yung collection, mas malaking problema natin. Ginawa ko, surgical, yung mga na-identify ko na kailangan talagang palitan. Top to bottom, nagpalit na ako, marami na. Aniya, nagkaroon na ng pagpapalit sa mga deputy commissioners, port collectors at assessment officers bilang bahagi ng internal reorganization. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.